Uy, may isang linggo na palang nakalipas simula nung dumating ako dito sa USA. Kumusta naman? Nako, marami akong kikikwento sa inyo. August 8 ako nakarating dito sa USA, pero August 15 pa lang talaga ako nakahanap ng aking matutuluyan. Paano naman kasi, yung aking unang nahanap na apartment, nagkaroon kami ng problema. I'm so tired. Finally, nakahanap din ng apartment. Oh. Ibig sabihin, first week ko dito sa USA, tumuloy ako dito sa Hotel Pentagon. At alam nyo ba, sobra akong na-stress dito. Kasi ba naman, hindi sila tumatanggap ng cash. Kundi ang gusto nila ay credit card. Pero ang kagandahan, to the rescue ang aking barkada. Shout out kay King Brian Mendoza. Salamat sa pagtulong sa akin. At alam nyo ba, sa pagstay ko dito sa Hotel Pentagon, umabot na sa $1,300 ang aking nagastos. At syempre, kasama ng pag-book ko ng taxi mula sa hotel papunta sa aming school. And finally, nakahanap na ako ng aking bagong matutuluyan. $950 ang renta sa bago kong apartment. At syempre, kasama na ang lahat-lahat dito. Included na lahat ng mga utilities. Kaya ang una kong ginawa, naglabang muna ng aking mga damit. At syempre, konting me time. Pagkatapos, nag-ayos na ako ng aking mga gamit. May 5 rooms ang bahay na ito. Ibig sabihin, 4 ang aking roommates. 3 kano at 1 Asian guy. Tadan! Okay na. Naayos ko na ang aking mga gamit. Ang sinod kong ginawa, naghugas ako ng mga pinggan na pinagkainan ng aking mga housemates. Kasi napansin ko, mukhang ang daming nakatambak. Kahapon pa ang mga to So, naboard ako kaya hinugasan ko muna ang kanilang mga pinagkainan. Siyempre, pabibo tayo. Ang gusto ko dito sa lugar namin, malapit sa lahat-lahat. Malapit sa highway, malapit sa convenience store, malapit sa malls, at malapit din sa isang Asian food dito. Namiss ko ang kumain ng Asian food. Kaya unang gabi ko pa lang dito, sinubukan ko na yung Chinese restaurant dito. May kamahalan man ang renta ng aking apartment dito, pero may libreng sakay naman sa mga bus. Kaya okay na yon, bawing-bawi na ako. Pero unang gabi ko pa lang dito, naku, napagastos na naman ako. Akalain mo ba naman, naiwan ko yung aking susi sa loob ng aking room. Ginawa na namin ng lahat-lahat. Pero hindi namin mabuksan yung aking room. Kaya ang ginawa namin, tumawag kami ng locksmith. At napagastos patuloy ako ng $225. 17,000 pesos na yun. Pero, kinabukasan, ito yung good news. Yung isa sa aking mga coworkers, binisita ako. And guess what? Binigyan ako ng napakaraming gift. Sleepers. And binigyan din niya ako ng comforter. Bed sheet. And pillows. She's so kind. Tapos binigyan din niya ako ng mga snacks, pasta, and iba pang food. Sobrang bait niya. And may rice na binigay, pasta, blessed. Yes, I am blessed. Thank you so much, Dr. Mer. Sa totoo lang guys,
Yung mga local teachers dito, sobra talagang bait. Wala akong masabi. Tapos sobrang lambing din nila. Alam mo yun, napaka-sweet nila. Oh, siya nga pala, para hindi na ako $225 pa, ang ginawa ko, pinag-duplicate ko na yung susi ng aking room. Yung isa, ilalagay ko sa secret place. At yung isa naman, ilalagay ko sa school. Para kapag nakalimutan ko, meron akong reserba. At dahil nga na-stress ako financially dito, first week pa lang, stress na ako. Buti na lang, yung lugar namin dito, may malapit na park. Sobrang ganda talaga sa park na ito. Mula sa aking apartment, 2 minutes ko lang nilalakad. At sobra akong nag-e-enjoy. Parati ako ditong nag-i-stay. To be honest, dahil nga mahal ko yung nature, nawawala talaga yung stress ko kapag pumupunta ako sa lugar na to. Sabi ng mga housemates ko, may mga deer daw dito. Kaya naman, sinubukan ko talagang maghintay kasi gusto kong makakita ng mga deer. Kaso hindi ako pinalad. Dito sa USA, ang pinakagusto ko talaga ay ang aking mga katrabaho ngayon. Itong mga local teachers na kasama ko. To be honest, sobrang bait talaga nila. Sobrang buti nilang mga tao. Ramdam na ramdam ko talaga na sobrang genuine yung care nila sa akin. Ito yung last day ng aming training. Dahil next week, mamimit na namin ang mga estudyante namin. Kaya, namasyal muna kami dito sa Old Town, dito sa Alexandria City. Kasi next week, more on students orientation na. And then sa August 27, naku, start na ng regular classes namin sa aming school. Originally, Washington, D.C. looked like a diamond shape, square. You can't say no. I said that's great for the summer. Wow. Oh, yung mga aspiring J1 teachers dyan. Ngayon pa lang, ayusin na natin ang inyong mga requirements. Basahin nyo na lamang ang aking mga previous post para malaman kung ano-ano nga ba yung mga requirements para maging J1 teacher dito sa USA. For more videos and updates, please don't forget to follow me. And don't forget to share this video. Salamat!